Magandang araw sa inyo mga banateros. At eto na nga, naku po, nagkakagulo na. Gago! Hindi naman nagkakagulo. Nagkaroon lamang ng konting bahagyang konti na bahagya pa. Bahagyang pagtatalo between the 18 ex-soldiers and DNBI. Naku po, grabe, napanood nyo ba yun? Mainit na konfrontasyon, pero mas mainit pa yung mga after na usapin. Naku, matindi talaga yung nangyari na yun. Kaya papanoorin po natin dahil dito ladies and gentlemen, makikita ninyo kung gaano po kalaki ang problema na nangyayari sa ating bayan na tila lang naman, hindi naman po sure tayo dyan. Tila lang naman. Gago! Tila naman ang kung sino man na nagsisiwalat ng tunay na problema ng bayan natin ay sila pa ang inuusig. At kung sino man ang nagiging makatotohanan, sila pa ang tila ginagawang may sala. At higit sa lahat po yung biktima na mamamayang Pilipino tila wala nang nangyayari sa ating ninanais na katarungan. Bakit to? Alam nyo, hindi biro ito. We're talking about billions here. We're talking about lives. 'Di ba? Buhay ng taong bayan. Buhay ng bawat Pilipino. Yung pera na kinakaltas sa atin, tapos ibinubulsa lang, tapos may nagsalita at sinabing mayroon kaming kinalaman sa pagbubulsa, tapos sila pa inuusig, 'di ba? Gago! Yun po yung malaking problema sa ating bayan na kinakaharap ngayon, mga kababayan. Dahil alam nyo nga po, di ba, sinasabi nating paulit-ulit na sana man lang ay bigyan ng pagkakataon. Hindi naman po natin sinasabing, lahat ng kanilang sinasabi ay tama. Hindi, bigyan lamang ng pagkakataon. Fair treatment, ika nga. Hindi naman yung ganoon na parang sila na kaagad ay akusado, parang sila pa yung may kasalanan, sila na ngayon. Wala silang benepisyo dito Wala ho sa kanila dito ang merong masasabi nating mapapala. Hindi ho ito mga politiko Tinuturo nga nila kung sino yung mastermind. Kaya lang, umabot sa Malacanang. Gago! Tapos ngayon, ang may kasalanan na sila. Alabo naman nun. Diba? Parang wag naman ganun. Naman tayo. Sana man lang, talagang alamin natin. Ang nakakapagtaka dito, ang katahimikan ng mga pink tae at saka mga dilawang tae. Only because they hate BP Sara Duterte. Yun lang yun. Gago! Kasi ako, para sa akin, normal na kung ang mga tanso, yung mga tatangat-tangang tanso at saka yung mga vlogger ng tanso na tatanga-tanga din, normal lang na protektahan nila ang kanilang boss. Siyempre, yun ang nagbabayad sa kanila Diba? Totoo naman Yun ang nakita mo yung mga nagre-react, puro troll. Yun yung kasi mga nagbabayad sa kanila Diba? Pero alam mo yun, para sa akin, normal lang sana na sila ganun. Pero ang makakapagtaka talaga yung mga pinklawan tsaka mga dilawan na dating galit na galit kay Marcos. Ngayon nakikita nila yung flood control o yung ghost flood control ay tumutungo kay Marcos pero napakatahimik. Di ba ka nagtataka doon? Yung dating tatay niya ang merong ginawang kalokohan, biniblame nila si BBM. Tama, mali. Di ba? Parang sinasabi nila, like father, like son. Ngayon na nakikita na nila mismo at binagtuturo na mismo na ito talaga yung mga yung salarin. Ano mong ginagawa? Ang may kasalanan, para bagang nawala na ng kasalanan. At yung nagtuturo, sila na ngayon ang kinukundinan itong mga pink tae. Kahit itong mga reporter, ganun. Gago! Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Kasi nga, dahil sa maleta. Maleta lang yan, Brad. Yan ang totoo. Kaya alam mo, matindi itong laban na ito. Matindi itong laban natin. Bakit to? Kasi
ang laking pera. Makapangyarihan na. Ganito ginagawa nila eh. Makapangyarihan na sila. Tinatakot pa nila yung mga nagsasalita tulad niyan. Di ba? Tinatakot nila yan. Kasi ngayon, may demanda na. So, tinatakot pa nila yan. Tapos, antindi pa ng perang pinamimigay. Saan ka pa, di ba? So, doon ka na lang sa safety. O, may pera ka pa. Kaya ganyan yung mga media ngayon, puro mga bayaran tae. O ito, pag-usapan na natin ha, pero nakalimutan ko. Wait lang, yan. Inayos ko kasi audio eh. Mas maganda ang audio nito. Ha? Alam mo naman tayo, audio file tayo eh. Ano tayo eh, yung sobra tayo sa audio eh. Gusto ko maganda talaga. Kaya inayos natin yung audio. Okay, chotomate ko dasay. Ayan. Wait ha. Ito, i-play na natin ha. Ito, maganda audio nito. Di katulad ng mga lumalabas sa Ito, pasok. Here to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the affiants. But tell us if you want to go beyond your PPP-session. Just let us know. Of course na ako, But yung background investigation and verification will also be beyond near name and of course. So we will have questions for them pertaining to their So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn. Papaliwanag natin kung ano nangyayari dito ha. Isa-isayin natin ha. Dito nagsasalita si Attorney Baligod na sinasabi niya na itong subpina ninyo ay subpina lamang to identify kung tama ba yung tao, na ito ba talaga siya ba talaga yon. Para bagang ganito yan eh. Meron yan sa korte na sasabihin mo yung arraignment, parang ganon. Meron yan, pero sa korte yun yung arraignment. Parang sasabihin mo, opo, ako po yung inaakusahan na yan. Opo, ako po yung nag-aakusa. Parang ganon. Dito, yun yung subpina. Para ma-identify lang, siguradong ito bang mga pangalan na kasi remember, ang effort nagsimula kay Atty. Baligod hindi po sila pinatawag basta-basta. Ang nangyari, nag-submit sila ng affidavit nila sa ombudsman. Ang ombudsman, inutusan ito, mga NBI, dineputize sila. Yun yung tinatawag na deputize. Inutusan sila na this time, nakasulat sa subpoena, identify yung mga tao na ito. At siguraduhin ba na sila talaga yung nag-submit nito at sinabi nilang sinumpaang salaysay ay akin, bla bla bla, ganito. At ako po ay nangangakong lahat ng sinabi ko ay katotohanan. Parang ganon, yun yung hinihingi lang. Yun lang yung laman ng subpina o yung, kasi iba't natatakot ka sa subpina. Hindi, ibig sabihin ng subpina is pinatawag ka. Hindi naman ibig sabihin nun inakusahan ka na. So, pinatawag ka para sabihin mo, ikaw ba itong nag-submit? Kunwari, ikaw ba, J. Guevara? O ikaw ba, Jack? Sir Jack, ang nag-submit nito? Affidavit na ito? Yes, Your Honor. Parang ganon. Yun lang dapat. Okay? Yun lang dapat. Okay? Ngayon, merong gustong mangyari itong mga NBI natin. Ano ba ito? Statement. Definitely fine. So that's your direction. You will be limited to that only. We will be limited to the sworn affidavit submitted before the ombudsman. Yes, that's my... Will they allowing us to do that? objection to the No. Ang worry namin is your authority as deputy of the ombudsman. Right? That's inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiants, then let us know. Yeah, we are doing that. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit,
I am on the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. So dito, ang sinasabi ni attorney NBI ma'am, yung babae, sabi niya, we will just be limited doon sa affidavit na pinasa ninyo. Ang sinasabi naman ni attorney Baligod, hindi na yan sakop no subpina ninyo. Yan po ay interrogation na. Para bagang ini-interrogate nyo na, tinatanong nyo na isa-isa kung ano yung laman, tama ba to? At ang gustong mangyari ng NBI ay isa-isa. Hindi yun ang laman ng subpina, yung pagpapatawag. Kasi sabi nga ni attorney dito, kung yung pala ang laman, di sana nagdala kami ng mga ebidensya namin. Kasi ang mangyayari, bakit ba niya inaano to, pinipilit? Bakit sinasabi na ba, natatakot ba si attorney na mabuking, na magkakaiba sila ng statement? Hindi ho natatakot. Ang tawag po kasi dyan, legal process. Kailangan lahat documented. Hindi pa pwedeng basta ka na lang magtatanong sa isang tao, sa kliyente, nang hindi tama yung papel na ipinasa mo. Hindi nga yan warrant eh. Hindi rin yan kung ano-ano man. Yan po ay para lang i-identify na kung kayo ba talaga ang pumirma dito. Yun lang dapat. Hindi na yung content noong kasi nga, remember, ang dapat gumawa nun, ombudsman. Bakit? Kasi sa ombudsman pinasa. Etong dineputize na NBI, sila ay nag-iimbestiga lang. Hindi ho sila talaga yung mismong supposedly tatayong parang piskal. Kasi ombudsman parang piskal eh. Ang korte, yung sandigang bayan. Naintindihan na natin, hindi ang ombudsman ang korte, sandigang bayan ng korte. So ombudsman ang parang piskal. Para bagang ganito, nagsubmit ako ng reklamo sa piskal. Ang sabi ng piskal, dun sa nag-i-implement, yung security guard. In this particular case, hindi ko sinasabi security guard lang itong mga NBI. Dun sa security guard. Kasi nga, siya yung nagpapasa, siya yung sabi, pakitanungin mo na nga to, ito, tanungin nyo to. Di ba? Naintindihan nyo ibig sabihin, hindi ho trabaho ng NBI na mag-interrogate unless there is a crime that happened o merong reklamong crime. Remember, these are witnesses. These are people na sila ang nag-akusa. So bakit parang ang dating sila ang i-interrogate? Yun yung punto dito. But just to be clear, no, they are not suspected of committing an offense, no? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation. But just the same, if you want to be present when your clients are interviewed, we are not invited to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir, no? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Saldico, and he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to NIR. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA. Ito ang problema talaga eh. Kaya alam mo, ako NBI director, kung ako sa'yo, wag ka munang magbigay ng statement. Diba? Kasi diyan napahamak si Boying Remulla. Yung lagi niyang pinangungunahan. Remember, hindi po kayo mga husgado. Kayo po ay mga investigador. Kaya nga National Bureau of Investigation. You only investigate. Let the court do the conclusion.
Alam mo, kaya nga nakakatuwa yung dating NBI director na hindi siya nanghuhusga. Siya lang ay nagtatanong, nag-iimbestiga. Dapat kasi ganun. Parang yung sa DOJ dati, dapat hayaan mo muna yung mga akusasyon, hayaan mo muna yung complainant, hayaan mo muna yung defense, tapos saka ka magbigay ng iyong statement o judgment na parang, okay, we think that there is a probable cause, blah, 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 ganyan. Hindi mo pa nga nakikita, ginudge mo na kaagad. Diba? Hindi mo pa nakakausap, ginudge mo dito nga, dapat nga, hindi kayo humuhusga mawalang galang na po kay Sir, NBI Director. Ginagalang ko po ito, mabait daw na tao ito. Kaya lang, baka naman, pwedeng, wag nyo muna kayo magbibigay ng statement kasi lalo na didiskaril yung investigasyon. Dito, obvious na yung mga statement. Kaya nga, sa totoo lang, feeling ko yung mga NBI, napapailing na lang Parang, kasi naman yung director namin, ang daldal Kesa na parang lumabas na professional sila, parang lumalabas political na, hindi na professional. Kasi tama nga naman, sabi ni attorney, yung boss nyo nga, ginudge na yung mga kliyente ko. Paano pa ako magtitiwala sa inyo kung iisa-isahin yung interrogate yan? Di ba? Who recruited this 18 and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons. Na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay. Next, may sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph and according to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. But the affidavit says it was in 2022. Why did he skip the 2022? Grabe, booking siya dyan. May video tayo niyan. Nasa affidavit daw nila, 2022 nag-deliver. Tapos, meron si NBI Director Matibag na sinasabi na tinawagan nga namin yung air taxi at nagbigay sila ng dokumento at sinasabing 2023 to 2025 wala namang lumipad sa kanila. Bilang ako, dati ako nagnanilbihan dyan sa ganyan, gayan. At sinabi niyang, diyan pa lang tila nagkaroon ng discrepancy. O sa Tagalog, malamang nagsisinungaling. That's in my interpretation. But, doon pa lang, sabi nga ni attorney, Baligod, sandali, chutumate ko dasay. Ano ito Ang sinabi namin 2022, bakit sinabi mo 2023 to 2025? Bakit mo nilaktawan yung 2022? Patay tayo dyan, NBI Director. Ang aga mo mabukulan. Naku, delikado yan. Sa totoo lang, sir, wag ho kayong Kasi I understand that you were appointed by the President. And you serve, pleasure of the President. How pleasure it is. Diba? You are appointee by Marcos. But remember, 2 years na lang. Don't bet your entire career. Be professional. Yan lang naman sa akin, sir. Be professional. Dahil 2 years na lang ang iyong presidente. Naku po. Kung ganyan ang iyong asta, baka delikado yan sa'yo. Hindi naman ako nanghuhusga. Pero, syempre, after nyan, sira na yung reputasyon mo. Di ba? Sira na. So, I think the director, and I'm sure you will follow what the director is saying, because I know Attorney Raimundo that you are very close to the new director. Okay? Sir, no. Let me just finish. No? So, my concern as a party involved here is that you subpoenaed us
to ascertain the identity of the 18. Now you are telling us you want to go beyond the identity of the affiants. So, under what authority are you trying to do that? Because you are limited by the deputation by the Ombudsman. And if you want to get into the details, the Ombudsman already sent me a letter requiring us to perform a positive act of supplying additional information, etc., etc. Yun nga ang problema dyan ladies and gentlemen, di ba? Yung ombudsman, nag-iimbestiga na. As a matter of fact, sabi nga dito, humihingi na ng mga additional evidence sa kanila. Gumagalaw ombudsman. Ang hindi ko maintindihan, bakit pa kailangang ipatawag ng NBI? Ito ba ay tamang proseso? Hindi Kasi magkakaroon ng dobleng panghuhusga. Sa totoo lang, ang maaari nga nating maisip dyan at iniisip ng taong bayan ay baka naman ito'y simpleng pananakot. Tama, mali? Pananakot dito sa mga taong nagbubulgar ng katotohanan. Bakit kailangan imbestigahan? Kasi lagi nilang ginagawa, papatawag ka ng NBI, naku, lagot ka. Gago! Sana po, wag tayong ganun, mga sir, mga ma'am. Kasi professional po ang NBI. Ako, ang taas talaga ng galang ko sa NBI. Pagka nagkakabulilyaso ang mga kapulisan, pasensya na po sa ilang kapulisan natin kasi marami rin naman talagang lokong pulis NBI ang ating tinatakbuhan dahil sila mga professional na mga abogado. Aside from natatakot sila na maano ang kanilang trabaho, natatakot din yung mga yan madisbar dahil pinaghirapan mo maging abogado tas masisira ka lang dahil lang sa political puppet ka ng isang politiko. Di ba? Kaya ang taas ng galang ko dito sa mga ito Pero kung ganito naman ang mangyayari, abay, parang lokohan na ho ito kung gayon. So, my worry now is Ombudsman will conduct a factual investigation. NBI will also conduct its own factual investigation that is beyond the deputation of Ombudsman. And you know that the law fronts on two agencies investigating the same factual issue because of the danger of two agencies coming out with different results. That is what the law prohibits. So, that's why, with due respect, sir, Attorney Raimundo and ma'am, no? Let us limit our exercise now to conform with your subpoena. But if you want to dwell further, send us the proper subpoena so that we can also bring the affidavit, the pictures or videos attached to that affidavit, and some other evidence that you may require. But for now, I'm afraid that we cannot provide any answer to you that is beyond the identity of the 18. Thank you po. Thank you. Are you finished, sir? Excuse me, just respond briefly, Ma'am, may I just make a manifestation so you can respond to both of us at the same time? Go ahead. Attorney Rayundo, we are here lest anyone think that we have something to hide. That's why we are refusing. Let me give you the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang sabina o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong sabina na ito at yung sabina roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate
not only the 18, but my client and the other persons involved here as well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the four corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is very well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that, custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Yawn. Huwag na tayo maglukuhan, Panyero. Panyero! Tinatakot nila, they question tayo, you're here, we are not. He's Kaiba pala ito si Topacio. Short but terrible, ah. Palaban. here now, you ask him. Tapos. Okay, okay na day. Alright, thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity, no, of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Alright? Nalilito namin yun eh. Wag ganon! Grabe ito si Atty. Topacio. May side comment pa eh. Narinig na namin yan eh. Ikaw naman, sir, attorney. So, I just objected to the use of the word interrogation. As I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. And so what we will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Attorney Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We'll just have to schedule it today. But let me just reiterate that, that we are impartial here. We're just following where the evidence will be. Okay? So, about the deputization from the Ombudsman, siguro we would just disagree with your assertion na it's limited to simply the identity of the subpoenaed individuals. Hindi po, so the background investigation and verification includes the contents of the judicial affidavit, and other matters. So the NBI has plenary powers to investigate. We've been deputized by the Ombudsman to investigate, and we will do just that. But if you're telling us that you're objecting to answering questions that pertain to the contents of the judicial affidavit, and other matters, then that's noted po. But if it's still okay with you, we'll still proceed with the interview. And then if there are any questions given during the individual interviews that you object to, then you can say so. Overbroad. Sige, that's my point, sir. Lolo ang diary ito. Naka pa, umirit pa siya. It says Eurotories to conduct background investigation and verification. So whose background are you trying to investigate? Isn't it that the affiant's background is the subject of the subpoena? Because you cannot conduct a background investigation on the facts alleged in the affidavit. It's just a wrong choice of word, if I may. No, but we are willing to answer your questions. No problem with that, sir. But as I said, I am also, as a lawyer, who believes in the integrity of the institutions that we must protect. What happens now if you will have your own factual report and Ombudsman will also have its factual report? We will submit our factual report to the Ombudsman. Exactly, sir. So why
why this duplicity in the Yun. exercise when Ombudsman itself also will conduct its own factual investigation? Sir, you're questioning the wisdom of the ombudsman there, ano? He had just filed orders here. He instructed to conduct these interviews. That's So also, it's I think it's too far a conclusion that I am questioning the wisdom of the ombudsman. What I'm just saying is you sent us a subpoena and we complied with your subpoena. We appeared here believing that the purpose of the subpoena is to conduct background investigation. Had you informed us that you will dwell beyond the identity of the affiance, then you could have prepared also. Because I'm sure you will be asking, number one, where did these photos came from? Who took the photos? Where is the original of these photos stored in your computer equipment, right? Those will be your logical questions. Number two, who recruited you to execute your affidavit? Do you want to answer that now? Okay? Yeah, we are ready. No. Number three, you would want to say, is there anybody or were you paid to execute this affidavit? Those will be your questions, eh. Di ba? Who is now providing for your food, for your security, etc. Since when were you employed with Zandico? Who is this general belonging to Class 75 that director had been saying recruited you? We are ready to answer all of those. Ma'am, with your suspect. What do you suggest so we can proceed to the sworn? The good questions. Maybe you can answer now. Yes, I can. If you want. What can you suggest? Attorney, kanina na pa po niya sinasabi. Sasagot lang sila nung kanilang sinulat niyo sa subpoena. Identify lang yung mga tao at sasabihin lang nila na kami po ang gumawa niyan at sumumpa. Yun po yung sinasabi nila, attorney. Wala pong iba. But what you suggest, ma'am? As What do you suggest, sir? So at least we can come to an agreement. Yes, you send us another subpoena so that, you know, you will be asking where is the original of this picture. They don't have it with them because they were not to bring it with them. Alam mo kung bakit delikado yan? Kasi nga, kunwari tinanong, ito yung pumunta na siya sa details ng affidavit. Tingnan ninyo mangyayari. Tatanungin ng investigador. Halimbawa, inisa-isa ni sila. Asan yung, ito nga sa affidavit mo, may picture ka ni ganito, ni ganire, ganyan. Asan yung ganito? Di ba? Sino yung pinagdalhan nyo? Ano bang karagdagang ebidensya mo? Wala ka ngayon masagot. Bakit? Hindi ka prepared eh. Hindi naman yan ang dahilan kung bakit kayo pumunta eh. Hindi ka prepared. Tapos sasabihin ng NBI, hindi po nakasagot ang mga dating sundalo. Di ba? Sasabihin nilang ganon. Anong lalabas dun? Ay, tingnan mo na, wala pala silang ebidensya. Wala palang napresentang ebidensya. O kaya naman sasabihin, walang ebidensyang ibinigay ang mga dating sundalo o security aid ni Zaldico. Ay, wala sila. Di ba? Alam mo yung magiging perception ng tao? Kaya nga ang sinasabi ni Atty. Baligo dito, sandali, meron ng investigasyon at meron naka-file na ito sa ombudsman, bakit may doble investigasyon pa? Sana kung ang sinabi ng ombudsman, we refer everything to the NBI. And where medyo hindi naman sa sa kini-question natin yung NBI, pero parang wala ata po sa pangkaraniwang proseso. 'Di ba? Dapat kung merong investigasyon, imbestigahan, ipasubmit yung mga additional requirement which is ginawa ng ombudsman, bakit inuulit pa ng NBI? So what's the agenda of the NBI? Again, we're not blaming the NBI lawyers that were present at that time. Kasi again, sila po ay inutusan lamang ng kanilang NBI director. Gago! So the point here is medyo dumodoble-doble na yung ginagawa. At anong purpose? Yun lang naman yun eh. Anong purpose? At di ba kung maalala ninyo, tinanong natin si Atty. Baligo tungkol dyan, anong sagot niya? Kasi in presenting evidence,
you have to be strategic. That's how to do it in court. So magtatanong at biglang ilalabas yung alam na yung sagot pero lalabas bigla. Ngayon, malalaman mo pag nagsisinungaling yung mga inakusahan. Kaya hindi pa pwedeng i-discuss agad-agad lahat-lahat yung ebidensya. Kailangan umabot ng korte. Ang problema dito, tila, ewan ko kung ito ba ay masasabi nating dinidribble o para magkaroon ng maling perception ang mga Pilipino na ay, hindi prepared ito mga ito. Di ba? Yeah, Panera. Nick, if all this issue now is Sabina, no? Just because we issue the subpoenas for today, does that mean we're breaking different issue now manager in the future? Exactly. So we can rin, for now, we can establish their identity. The director is saying 4 of them are not Marines. Are you ready with their identity documents, sir? Yes, even their serial number. Alright. Oh, so That's good. yes, ma'am. So identity first, and then if you want to go further, send us a subpoena so we can also be prepared to respond to your questions intelligently and promptly. Di ba? Kasi pag mag-question kayo ngayon, asan yung original nito? Well, hindi nyo na. Sir, what do you exactly suggest so we can do that agreement? Okay, ma'am. The One. wordings, exactly. If you want, we can work it out. So ayan no, yun napakalinaw na pangyayari. At tingnan ninyo ha, papakita ko pa rin ho sa inyo ito. Wait. For the record, Ay, sorry. Sorry naman sa mga naka-earphone, huwag kayo magagalit. Sorry po. Ito. In today's coming here, yung ano na po, initial thoughts lang po, ano ko kayo? We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila. No? So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay. Maliwanag po yun ha, 16 and 2 Army. Hindi ho Marines yung ano, kaya mali yung 18 ex-Marines ha. So 16 yung Marines at 2 yung Army. Ngayon, may serial number daw po yan, lahat. Hindi ko nga maintindihan kung bakit patuloy na idinideny dito ng mga AFP at actually isang beses lang naman nagbigay ng statement ng AFP noon. Although sabi nga ni Attorney Baligod nakalagay lang doon is parang further investigation pero kinongclude ka agad. Hindi ko alam kung napag-utusan na i-conclude ka agad. Pangalawa, hindi ko alam kung saan nakukuha ni Director yung sinasabi niya. Mas magaling pa siya sa mga dating ex-Marines. Hindi ko alam ha. Ako nagtatanong lang naman. Ay, itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po, parang kine-question yun eh. Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon. Kami, tube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines today, pupunta. Okay. So yung sinasabi po niya, correct daw po si Atty. Pascual sa inyo po law firm. What are your thoughts on this? Yeah, correct. Because I am their off-counsel. No? Ang off-counsel, it means kung may mga cases sila that they need some support or help, I help them out. And also, I farm out cases kasi
nag-unwind lang ako sa law practice ko eh. So I farm out cases to several lawyers. Sir, yung thoughts nyo na lang na may mga tao nagsasabi na dapat take with grain of salt yung sinasabi ng Philippine Marines. Pero sa inyong paniwala, you're convinced na totoo yung kanilang mga pangyayari? Yes, they don't have anything to profit from accusing people of in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan, and they are accusing people in the highest places of Okay, government. sagutin niyo yung tumatawa. Mahirap yun, di ba? Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-marines, sir. Ako po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Yun! Yun! Gago! Hirit, simpleng hirit ni attorney. Yung nabayaran, yun ang itanongin ninyo. Yung nagsasabing nabayaran. Yun ang gusto ko kay attorney. Simpleng hirit pero rock, di ba? Kasi tama yun eh. Ewan ko Tingnan ninyo, papakita ko sa inyo kung paano nahuling nagsinungaling si NBI Director Matibag sa sinasabi niyang 23 to 25, year 2023 to 25 ay wala daw nag-rent na air taxi o lumipad na air taxi going to Ilocos Norte. Pero ulitin natin, ang sinabi ni Atty. Baligod doon sa kanilang affidavit is 2022. Bakit nilaktawan? Alamin natin yan. Yes, ma'am. Sir, ang Pangulo kinumpirma na nasa Portugal talaga si Zaldico. Yes. What actions? Or natin, kay Saldi ko kasi. We will make a follow-up today after the statement nga ni Presidente. Pero allegedly na Marines, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tubin, magkasama sila ni Saldico na parang sometime in 2025 na pumunta sila ng Ilocos Norte, naghatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin na nag-issue kami ng Sabuina Duces Tecum sa air taxi. Ayan. At sumagot ng air taxi na meron pang board kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as 2023 to 2025. Ulitin natin. air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 2023 to 2025. Ano ba ang nasa sworn statement o sworn affidavit ng mga Marines at sundalo? Ano sabi nila? 2022. Ba't mo minamali? walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad doon, kahit chopper lang, meron talagang lag ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong aeroplano o kaya ng chopper. Very strict na inilalag yung mga pasahero po niyan. So hindi po mawawala yan. So, Ano po implication ng sir? So, ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento na gano'n at isang documented, na official na documented ng isang pribadong kumpanya na ang air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas pagdududahan natin yung statement po nung isang nakiklaim na individual. Lalo na wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato na kasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan. That is for the judge to decide. It is not your part. Sorry bakit to? Kasi what if maglabas sila in the future if they were asked to do so, 'di ba? Malay mo. Hindi ko sinasabing gano'n na. Wala akong sinasabi. Malay mo lang may gano'n na palabas sa kanila yon in the future. Kaya lang kasi sabi ko nga sa inyo, not now. Not now. Darating tayo dyan, sir.
Pero sana po, yun lang man pong ating trabaho, ang ating gampanan. Huwag naman po sana tayo mag-overboard to the point na para na po tayong husgado. Hindi po tayo husgado, investigador po tayo. National Bureau of Investigation, hindi National Bureau Court. Hindi po ganun. Diba merong RTC, Regional Trial Court. Merong CA, Court of Appeals. Wala hong NBC. O Court of National Bureau, wala din nun. Sana lang po. Ako ginagalang ko ito dahil ito ay dating kaibigan ni PRRD. Pero sir, medyo sablay po ata yung mga sobrang panghuhusga na agad-agad dito sa mga... Akin, ito lang po ang sa akin baka naman pwedeng pakinggan nyo na lang muna. Diba? Pakinggan na lang po muna natin dahil medyo hindi maganda na kayo ay nanghuhusga tulad ni Remulla. Tingnan ninyo nangyari kay Remulla. Gusto niyo mangyari sa inyo yun? Kayo, bahala ho kayo, 'di ba? Ano 'yun? Ba nangyari ba, Natbay? Hindi, wala nang naniniwala. Yung kanyang reputasyon wala na. Para na bang naibenta sa demonyo, parang gano'n. I mean, gusto mo bang maging gano'n, attorney, NBI director, 'di ba? Wag sana, sayang naman yung iyong pinaghirapang reputasyon for so many years of your life. Yeah? Tapos masisira lang dahil sa politika. Anyway, bago tayo magtapos, marami pa po tayong pag-uusapan, pero isa munang katatawanan. Papakita ko sa inyo na hindi lahat ng abogado ay matalino. Marami ang bobo, tanga at higit sa lahat payaso. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito, pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka Sakit mo sa bangs. Bakit daw anong buwan? Eto palusot niya. naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Kasi daw, baka daw before pa, baka panahon pa ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Oh my gali. Attorney, ewan ko if you deserve that name or title. Aling Claire, makinig ka sa akin, Aling Claire, ha? Kahit panahon pa ni Duterte yan. Ang sinasabi kasi ni VP Sara Duterte, 2022 pa lang, meron nang nabubuong tension between Iran, US at Israel. Sana, doon time pa lang na yon, naghanda na pagtungtong ni Marcos. Ngayon, whether it was the time of PRRD or the time of Marcos, the mere fact that there is already a news about Iran and US, dapat nung tumungtong si Marcos noong 2022, nag-prepare na siya. Whether that news came from the time of PRRD. Since you are now the president starting July of 2022, you are now the president and you heard the news unless tulog ka at bangag ka. Diba? Unless lutang ka, bangag ka, adik ka at that time. O lulong ka at that time. Dapat narinig mo na yan. At dapat yung mga balalay mo, ang iniintindi hindi maleta. Dapat pinapaalalahanan ka na, Mr. President, there is a war that is starting to spark. Di ba? Sana sinabihan ka ng ganun. Hindi eh. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito,
malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. Grabe. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang Tangina, ginawa? kasalanan pa pala nung ano. Sa batas nga meron tayong ignorance of the law, excuses no one eh. Dito, ignorance of the president is not the responsibility of the vice president. Utangin niyan, shit. Nakakabobo talaga. Ewan ko nakakabobo eh. Responsibilidad ng presidente yan, ipapasa mo kay BP Sara Duterte. Eto, papakita ko article. Ayan US says clashes with Iran-backed militia won't affect Tehran. Nung pa lang, meron na nabubuo. Meron ng mga ganyang talks. Diba? I-google mo lang. Meron na yan eh. Ang dami na pong marami nang lumalabas na news noong 2022 about that. Tapos gusto mong sabihin mo ngayon na, bakit hindi sinabi ni BP Sara Duterte na meron na palang news? Baka nakanamput. Munti ka na ako dun buti hindi ko nasabi. Responsibilidad ba ni BP Sara Duterte mag-update kay Marcos? Alam mo, kaya minsan-minsan ko na lang i-discuss itong alin to kasi na-high blood ako eh. Yung ano niya, sagad eh. Hindi ko alam kung nalaglag ba yung utak mo at naapakan mo. Nadurog ba yung utak mo? Hindi ko talaga magets eh. Bakit ganon? Bakit ganon, Madam Claire? There is really something wrong with you. Pati yung responsibilidad ni Marcos, ipapasa nyo kay BP Sara Duterte. Tanga ka ba? O tanga ka? Yung totoo. Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang... Ano, tatanga-tanga kayo? Wala kayong alam? Wala kayong research team? Ano ba yan? Ang laki-laki ng confidential at intelligence pan ng Office of the President. Walang nag-inform sa kanya na matagal nang nagsisimula yung bangayan ng Iran at US at posibleng magkagulo. Wala. Asan yung confidential at intelligence funds ninyo? Pinamigay nyo sa vlogger? Gago! So, responsibilidad ni BP Sara Duterte ang... Ay, nakanang weapon. Ang ating mga kababayan, katulad na sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Ay, naku, public trust na naman, anak ka ng weteng, para talaga. Para lang talaga pumasok sa impeachment. Gago! Pero alam mo, sa bagay, okay na rin yan si Claire Castro dyan. Para tuluyan na talagang walang gumalang sa presidente. Hanggang sumadsad na ng todo-todo ang ano ng presidente. Wala panira talaga eh. Wala talaga nadudulot na maganda. Kahihiyan sa henerasyon. Hindi mo ba kayo nahihiya sa anak ninyo? Ganyan kayo sumagot? Ano kaya yung anak nito? Proud kaya dito? Kasi kung may ganito akong nanay, naku po, patay tayo. Buti na lang matalino nanay ko. University din yun. Matalas ang utak dun. Pero kung may ganito akong nanay, pak! Diba? Masisira talaga ulo ko eh. Ang bihira simple-simple, hindi man lang masagot ng
Simple-simple. Yaan ay balita noong 2022. Bakit hindi naghanda ang presidente by that time? Ngayon lang, para bagang nagulat siya, ay, may gera na. Diba? How come? The president does not know anything. Asa ng intelligence funds ninyo? Ang sakit nyo sa banks. Tapos ngayon, kasalanan ni BP, hindi siya in-inform. Para bang ganito eh. Tinanong ako sa LTO. Sabi kasi sumuway ako sa batas. Nakalagay doon, no turning right on red signal. Ako, kumanan ako. Kasi hindi ko nakita yung no turning right on red signal. Hinuli ngayon ako ng pulis o di kaya ng traffic enforcer. Sabi ko sa traffic enforcer, pare, alam mo ba na may no turning right pag red signal? Sabi ng traffic enforcer, oo, kaya ka nga hinuhuli. Alam namin. Oh. Ikaw, hindi mo alam. Tangina ka. Alam mo pala, di mo ako sinabihan. Gago! Parang ganun eh. Responsibilidad mo yun eh. Na malaman ng batas eh. Si Marcos, responsibilidad niya malaman na nangyayari geopolitics. Dapat alam niya ang nangyayari sa mundo. Kaya nga siya may intelligence funds eh. Yung intelligence funds, naging kabobohan funds na. Gago! Simpleng logic, di mo pwedeng sisihin yung taong hindi nagsabi sa'yo. Dapat alam mo. Hindi. Responsibilidad ng traffic enforcer, sabihan ako. Bakit? That's a dereliction of duty. Tangina niya, shit! Eto, sagad na talaga to. Sagad na. Hindi ko dapat i-discuss to, pero sumagad na kasi sa akin eh. Sabi ko, hayop naman. Kasalanan pa ni BP Sara Duterte, hindi niya in-inform. Gago! Yung trabaho ng presidente, lahat na lang. Oh, Mr. President, ito dapat mong gawin. Kasi ganito yan. Dapat ganon? Ituturo lahat? Anak ng wete mo. Gago! Hindi ko talaga magets. Kung saan ka nag-aral. Hindi ko talaga pag-aaralin yung... Kung magkaroon man ako ng anak, wala akong anak eh. Kung magkaroon man ako ng anak, di ko talaga pag-aaralin dyan. Naku po. Anyway, maraming salamat po. Sana po ay mag-like and subscribe po kayo kung talagang sumusuporta po kay Banat Bay at sa Banateros. Importante rin na mag-share kayo at magbigay kayo ng inyong mga komento at binabasa po natin ang mga komento ninyo. Except yung mga troll. Pero yung komento ninyo sure na binabasa ko. At kung talagang love nyo si Banat Bay at talagang ipaglalaban ninyo ang bayang kasama si Banat Bay, baka pwede nyo naman ako suportahan dyan sa pagpapa-membership. May membership button dyan, ha? Walang benepisyo ho yan, ha? Pantay-pantay ang nanonood dito. Member ka o hindi ka member o subscriber ka lang, pantay-pantay mapapanood. Ang membership ay kusang loob lang yan sa pagtulong dahil naniniwala ka na kailangan maging independent ni Banat Bay sa mga politiko. Ayan. So yan po ay kusang loob, walang namimilit at higit sa lahat, para yan sa mga tunay na supporter at nais mong maging independent si Banat Bay. Yo! Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video.